Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ito na naman tayo. Ah, so merong interview kasi ako nakita no na etong si Levise nung tinatanong tungkol doon sa inilabas ni Tino, ni Congressman Tino at saka nitong si Erize no na meron daw text message ng conversation ni PBBM at saka nito ni Bersamin tungkol doon sa sa flood control kickbacks. And then sabi pa nga ni Bersamin daw doon, kwentahin ko yung dumating na 8 billion na tayo. Mamaya, may mapanoorin tayo. Diba? Ang problema rito kay Libiste, aligagang sumagot. Hindi niya direkta na masagot yon. I don't know why. Diba? At saka ang problema rito, hindi niya dinadaan sa privilege speech. SOCMED niya dinadaan. Kaya nga dapat ito, pinapanagot ito kasi malisyoso na yung ginagawa niya eh. Kasi kung serious ka sa iyong allegation, di ba, dapat at least be like Gutesa. Panumpaan mo, yun nga lang sa totoong notary. Di ba? Hindi eh. Hindi siya nagsasampa ng kaso. Tapos wini-withhold niya yung mga ebidensyang sinasabi niya. So anong motibo? Di ba? What keep you holding? Di ba? Anong motibo doon? Na leverage para sa interest na pabor sa'yo para makipag-negotiation sa'yo. Di ba? Mawawalan lalo siya ng credibility doon. Sinabi niya ng ganitong araw, sabihin niya susunod na linggo meron akong hawak. Tapos mag-basketball muna siya na parang bading. Tapos sabihin niya ngayon, yung mga ebidensya ng flood control, lalabas yan sa tamang panahon. Leche. Diba? For the interest of the public. Dapat po yan, agad-agad na naglalabas yan. Hindi na natin pinatatagal, pasahurin, pasweldohin ang mga magnanakaw ng bayan. Kung meron kang solid na ebidensya, ilabas. Hindi yung sa tamang araw. Tangina, kailan yun? Kailan yung tamang araw? Sa panahon ni Sarah? That's bullshit. Diba? Wala ang credibility nun. Ngayon, sabi pa, meron daw siyang kopya ng CCTV nang pumunta sa kanyang bahay si Bersamin. Kasi natatakot si Bersamin na na baka maging fall guy, sa kanya na isisi lahat. Diba? Alam niyo, narinig ko na yung kwento na yan. In the case of yung babaeng nagpakamatay, yung kabarangay ko. Diba? Si Yusek, yung babae. Tapos bilang pruweba, pinakita niya kina Tino yung kopya ng CCTV. Bakit pinakita lang? 'Di ba? Hindi mo pa binigyan ng kopya. Si Tino naman, ba't hindi humingi ng kopya? At dapat bago magngalngal, 'di ba? Although dinaan niya sa speech niya yung sa Congress, pero dapat naglabas kayo ng ebidensya. Ulitin ko lang sa inyo palagi. I don't give a shit. Kung tama ang ebidensya na yan, kahit tatamaan ng Pangulo natin, hindi ko kukonsintihin. Suportado ko ang ating Pangulo. Pero kung gagawa siya ng labag na sa interes ng taong bayan, sabi ko nga sa mga Marcos loyalists kila Mami Peng mananawagan ako ng pagbaba niya sa pwesto. Kahit tapos na ang impeachment. Basta't i-provide nila yung ebidensya, authenticated, di ba, ng NTC, kasi lahat ng text messages, may kopya yan sa NTC. Baka papa-authenticate pa nila yan sa recto. Di ba? Ginagamit niya pang leverage panakot He has been axe to grind. Kasi bad trip siya sa Department of Energy sa nangyayari sa kanya. Mga negosyo. Di ba? Nung panahon ni Duterte, bago siya maging politician, niyari din siya ng DOE. Kahit na sinabi niya na I'm an apprentice of President Duterte, pero ano nangyari? Diba? Pinaglaruan din siya ng DOE. Yung kanyang franchise sa solar para sa bayan ay nire-require ng franchise niya na kailangan may dito yung
implementing rules and regulation na ilabas ang DOE para siya makapag-operate. And yet, the franchise itself, it says you have to continuously operate for 2 years. Ano nangyari? Wala. 'Di ba? Hindi sila makapag-operate. Ang nangyari, illegally nag-operate siya, ang SPBC allegedly, sa Mindoro. Naningil pa sila. Hindi problema na naman yun. 'Di ba? Nauungkat yung mga problemang pinagagawa niya. O, akala ko pa naman talagang lugi. Pero naningil pala. Sabi ko nga, anong petsa na? Ba't hindi pa mailabas yan? Ang taong bayan, very excited eh. Di ba? Kasi ang daming accusations ng binato sa Pangulo. Gumamit na ng AI, gumamit na ng deepfake videos. Diba? Wala naman nangyari. Yung mga nag-aakusa, pero mga videos nga eh. Pulboronic, Saldico, tapos etong yung kay Dean Chase. Pati nalamunan ko. Gusto rito ganun din. Dapat ilabas yung ebidensya ng malinaw. O ngayon, eto, tingnan nyo. Ako kasi may hinala ako na baka sa maglolo lang yun eh. Di ba? Kay Yusek Bersami, tsaka sa kanyang lolo, kay dating ES. Sabi kasi ni Lacson dito, Dapat Yusek, Tribe Alivar, and then etong si PLLO Yusek Adrian Bersamin, accused of misrepresenting the president on alleged 100 billion insertion. Tapos, etong si Bernardo, di ba nagbanggit din na etong dalawa ay diniliveran nila. O, yung palitan ng van ang nangyayari. And then there was a time nung inaresto si Duterte noong March 11, kung nagkakamali, hindi nila mailabas yun, natatakot sila. O. Pero ang nangyari daw rito, sabi, ay tumawag itong si Bernardo kay Lacson na ginamit nila ang pangalan ng Pangulo. Yun ang problema eh. Diba? Dapat pinapanagot ng Pangulo yung mga ganyang culprit na sumisira sa kanila. Oh. Eto ngayon, pakinggan nyo to. Kay Tino muna. Eto si Tino rin, aminado ito na yung kanyang revelation ay naka-foundation sa isang hearsay. Diba? Ang problema, hindi tatayo sa korte. Kaya sabi ng iba, bakit hindi ito inihabol sa proceedings ng impeachment? Diba? Doon sa Committee on Justice. Alam niyo, kahit naman dinala nila doon, di rin uubra eh. Kita nyo na lang yung scrutiny. Diba? Kinakailangan doon pagdating sa attachment, malinaw. Nandoon ang CCTV, yung flash drive, authenticated. Nandoon yung text messages, authenticated ng NTC. At eto na, nung tinanong si Leviste dyan, ano sabi ni Leviste? Sabi ni Leviste, kasi hindi pa kami kasi sure. Pat hindi ba maayos yung pagkakagawa ng Recto University? Di ba? Walang iyo. Tinyo, pasok. Yes, di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay, pero may bahagi rin na may physical evidence, and that is the actual recording of the messages, the circumstances behind these messages, yung CCTV video na magkasama si Leandro at saka si Adrian Bersamin, di ba? Tapos, yung content ng messages mismo. And let me add to yung content. Sabi ko, that's from December 2024 to July 2025. So maraming pinag-uusapan doon. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasagot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA, si
Alright, sabi ni kanina, ni Tino, aminado siya na yung kanyang ebidensya, yung kanyang pinagsasabi, ano lang, hearsay. Para sa isang kongresista, Diyos ko, 'di ba? Hindi kayo dapat na tsismoso, anak ng putya. That's correct. Marites statement eh. Hindi tatayo sa korte. Masyado lang silang excited, baka sakali, 'di ba? Alam niyo naman itong mga komunista eh. Itong mga NPA na to eh. Ang sabi ko nga eh, pangit ka banding tong mga to. No, makikipag-banding sa'yo kasi papakinabangan nila yung resources mo. Alam niyo yung dogma ng mga NPA, di ba? Ng mga komunista. Kapag ang iyong kalaban ay nakalingat, kunin mo yung armas niya at iputok sa kanya. Pagka yung iyong kalaban ay nakatulog, ganun din ang gawin mo. Kapag kaanga-anga, ganun din ang gawin mo. Ibig sabihin, hahanapan ka nila ng pagkakataon para mapabagsak ka kasi sila yung mga dakilang traidor. And that's what happened to Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Nagpa-picture sila nung courtesy visit noon kay Speaker doon sa kapihan, yung pinagkakapihan namin pag nagko-cover ako sa Congress, kami ng mga kaibigan ko, ng mga vloggers. Sila nagpa-picture. Tapos pinost. Anong purpose nun? 'Di ba? Definitely to destroy Martin Romualdez image na nakikipag-connivan sa kaya yung inatake, pinang-atake ng mga DDS laban kay Martin na nakipag-connivance na raw sa mga NPA. Ganun eh. And then recently, after mag-file nila ng impeachment nung tinanggap, and then meron silang picture na pinapost, pinakunan sa media na ka-meeting naman nila si Speaker Boji D. Ano purpose nun? Same purpose din. Diba? Para masira. Ganun ang galaw ng mga to. Kaya kahit hausyaw, kahit na yung ebidensya nila ay galing lamang po sa bangungot o galing sa tululaway, gagamitin nila. Nung diniretso na, tatayo ba yan sa korte? Hindi. Diba? So ngayon, ito yung report naman. At ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito. Yung press ko nila na yun, tinanong yan eh. Kung maglalabas ng ebidensya, sabi niya dyan, ako? Sabi ni Tino, ako? Tanungin nyo na lang si Barsag, si Lepiste. Ang buhay ito, nagtuturoan sila. Tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Isipin nyo na lang kalalagay mo lang doon sa pwesto na yon, pagkakatiwalaan ka na ng ganong kabalbalan. Buong buhay ni BBM, di ba? Lumaki yan, inaakusahan sila ng mga magnanakaw. Napatalsik sa pwesto ang tatay niya, damay sila, na-exile sila. Pagbalik nila rito, very cautious na sila. Tapos magi-involve sa ganyang klaseng pagnanakaw. Maaari pa sigurong paniwalaan ko na yung isang pondo na nakatalaga para sa ganito ay ilipat, gamitin sa ganito. Merong Marcos na gumawa niyan si Aimee. 'Di ba, sa yung tobacco excise tax. Pero hindi naman siya nakasuhan na ron. Technical malversation yun eh. Pero yung sabihin mong nanakawin, bubulsahin, nako, kagaguhan yan. Na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldico sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman ayon nagbigay pa rin ng listahan. Ito nga yung bakit magpapa-insertion pa ang Pangulo? Pwede namang sa NEP ilagay. Di ba? Pwede niyang kausapin ng DPWH na, yung gusto namin gawin na isama rito sa yung project, infrastructure projects, di ba? Para sa ganitong ahensya ng gobyerno, sa mga ganito, ilagay ninyo dyan.
Doon ang pinakamaganda eh. Tapos babantayan ng Pangulo yan. 'Di ba? Na na ititimbre na yan sa Kongreso, sa Senado. O ano ko yan project ko yan. 'Di ba? Huwag niyo nang babawasan yan. O pwede yung ganun eh. Usapan na lang, hindi naman sasabihin magnanakaw eh. 'Di ba? Proyekto ko yan, and then respeto sa Pangulo. 'Di ba? Pagbibigyan nila, hindi nila pakakanain yan. Dahil alam nila, Pangulo ng Pilipinas ang may proyekto pala niyan. No. Ipapa-implement sa DPWH. Pagaguhan itong mga pinagsasabi ng itong mga to eh. O ngayon, eto, tingnan nyo, sabi ni Lacson. Salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Yun. So pag ginamit yung Pangulo, ganito ho yan. Sabi ng Pangulo, sabi ng Presidente, magpa-insert daw. Diba? Puro sabi ng Pangulo. Mas madaling ang gawin ng Pangulo kung krimen yung gagawin niya, hindi na siya gagamit ng ibang tao Direkta na. Direkta na. Dito na tayo sa NEP. At least walang illegal dito. Kikickback ako, kausapin ko na lang yung kontraktor. 'Di ba? Kami na ng kontraktor mag-usap, tapos babantayan ko yung DPWH. Baka yung mga hayop na yan nangungumisyon pa. Baka itong kontraktor, sabihin pa ng kontraktor, DPWH, si Presidente mayroon ng kuha kickback dito Ayaw niya na sa inyo pa, 'di ba? Kausapin na ng Pangulong DPWH, yung walang iya kayo, yung pakikialaman yung proyektong yan. Project ko yan, pet project ko yan. Asikasuhin niyo yan 100% no corruption. Kaliwaan, pero hindi nila alam, kaliwaan na lang kami ng kontraktor. 'Di ba? Ang paggawa ng krimen hangga't maaari walang ibang involved na tao. Dahil yung ibang involved, lalo kung dadamihan mo pa yung involved, pwedeng yan pa magpahamak sa iyo. At madalas sa mga kaso, kung sino yung mga sabit sa kaso, sa krimen, yun yung nagpapahamak sa kanila, sa mastermind. 'Di ba? So rito, sabi nga ni Lacson, ginamit lang. Wala pong ibang makakapag-certify niyan maliban dito kay Bernardo. Kasi sila yung kinausap At saka kasi kung galing yan sa Pangulo, kakausapin niya na direkta na si Bernardo. Sasabihan niya na si Bernardo. 'Di ba? Ba't idadaan pa sa mga anik-anik? Nakakasalta lang doon. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pero hindi pa kanya ito sasagot. Ito yung gray area rito Ba't hindi nyo agad sagutin ng maayos yan? 'Di ba? Ito, sabi ni Dios Melius, ang weird ng kwento lagi kay Libiste nalapit. Kung ayaw ng mga tao katulad ni Bersamin kay BBM, either sa known Duterte camp or Liberal Party lalapitan. Tama, di ba? Pwedeng ganun ang gawin nila. Pero yung nalapit kay Libiste palagi, come on. Maaring posibleng pumunta sila kay Libiste, di ba? Pero yung sabihin mo na, eto meron kaming. Dapat sinagot na nga nila. Alam mo kung ako yung inakusahan ng ganon, apo ko inakusahan, tapos meron akong knowledge talagang totoo yung ginawa nung tao, nung presidente, sabihin ko na direkta, nako, dinadawit niyo yung aking apo. Ang totoo siya yung promotor dyan Ginamit niya yung apo ko. Didiretsuhin ko na ng ganon. Meron kaming pruweba. Ito yung text message nila. Papakita ko yan sa press con. Diba? Sa press con namin, doon ko ilalatag yung aking mga pruweba, certified, authenticated yung screenshot. Authenticated ng NTC. Diba? Ba't hindi? Kalokohan itong mga ito ngayon, tignan nyo ito itong kasunod. Magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng apo ang mga alegasyon sa takdang panahon. Matagal nang alam ng taong bayan na si Bersamin ay corrupt Aray ko. Hindi ako nagsabi niyan Eto, hindi lang po siya, may mga kasama siya diyang umaayon. Kaya nga sabi nga, kaya ako na-trigger na mag-research pa furtherly. Kasi nga, nung may nagbanggit nung nakarang live natin tungkol dito, may nag-comment na corrupt si Bersamin. Because, what? Primus inter pares yan. Hindi yan Diwata Pares.
sa gabinete ng Pangulo, dating Supreme Court Chief Justice. Tapos may nagsabi na kilalang korap. So hinanap ko. Hindi ko sinasabi na na accurate yung kanyang sinasabi, pero there's an allegation. 'Di ba na binabanggit sila diyan. Ito pa, tingnan yung karugtong. Buhin natin. Sa takdang panahon, Matagal nang alam ng taong bayan na si Bersamin ay corrupt eh. Gano'n. Pero, dalawa yung kambal sila, di ba, sa Supreme Court, ang sabi. Oo, corrupt. Sino nga ito? Itong to? Ito ba sila Sherda? 'Di ba? So alam rin nila. So hindi kaya yung pera na yon sa kanilang dalawa talagang maglolo. Mas madaling intindihin yun ginamit ang pangalan ng Pangulo. 'Di ba? Ganyan sinasabi ni Senator Lacson. Ayon doon sa nagproseso ng kickbacks at ng delivery. At saka, kung involved yan ng Pangulo, mas madali siguro kung yung isa sa mga anak niya nang ginawa niyang tagahakot eh. 'Di ba? At direkta na kay Bernardo. Hindi na idadaan sa kung sino-sino pang USEC. At kung merong USEC na mapagkakatiwalaan ng Pangulo, palagay ko si Emerald. USEC Emerald na nung panahon pang 2014 pa yata nila tauhan yun. Mas trusted yun. Hindi yung bagong sulpot lang sa kanila. Langya naman Corrupt ito. Sabi ko, bakit napili ito? Napili ito nung naging... By the way, curious lang ako, do you have a direct line to the President? Di ba? BBM, ano ba naman kasi pagpili mo ng tao? Di ba? Ano ba ang pagpili mo? Pambihira. Pinalit mo kay ES Rodriguez. Wala. Markado pala, Diyos ko naman. Wala. Mabuti pa ang panahon ni Gloria. Meron ako. Kay PRRD. PRRD, kailangan dumaan ka kay Bongo. And that's true. Kailangan nilang dumaan kay Bongo. Kaya nga yung mga anak ni PRRD, di ba? Galit kay Bongo. Kasi hindi nila makausap ang tatay nila ng direkta. Dadaan ka kay Bongo. Sabi, di ba JDB, ang kalakaran noon sa mga infrastructure ng gobyerno, automatic 10% para sa mga mayor. Totoo. SOP tawag nila dyan. Totoo yan. Kaya nga nakakatuwa, nitong 2025, I like that year kasi dyan nabuksan ng todo-todo yung mga investigation tungkol dito sa flood control anomalies and other infra corruption. 'Di ba? And possibility na mabuksan na rin ng hindi na matatakot ang taong bayan para pag-usapan kasi taong bayan na yung na-arouse. Hindi katulad nung araw, magbanggit ka ng ganyan, kalaban mo, bigating tao. Kinabukasan, patay ka na. Ngayon, napatay nila buong taong bayan. 'Di ba? Itong mga totoong mga salarin. Kaya ginagawa ngayon, bato ng akusasyon, gamit ng fake news, walang mailatag na ebidensya. Sabi ko nga, ulitin ko lang, kung may sapat na ebidensya, ilatag ninyo. Authenticated dapat. Competent authority ng gobyerno magsasabi, ito yung authenticated namin, totoo ito. 'Di ba? Kung ganun nga naman, bakit nga naman nag-aalangan pa si Bakling na ilabas yan? Siguro nagtatanong, ilalabas ko na ba? Ay, hindi. Ulitin ko. Ilalabas ko na ba? Ay, ayaw pa rin. Barbie. Nung na-shoot, hindi ko na ilalabas. Shumot yung bola, hindi ko ilalabas. Laban tayo tuloy, nabudol tuloy si Tino at saka si Erice. Di ba? Ay, nako.